Magandang umaga mga ka-agri at welcome sa munting channel ni Pinoy Farming. Ito mga ka-agri, magdidilig tayo ng punla gamit mga ka-agri yung itong sprayer. Itong sprayer muna ka-agri, ganito lang muna kalakas yung buga ng kuwan natin, ng pandilig natin, kasi wala pang masyadong dahon yung tanim natin. Kailangan ganyan muna para hindi mahukay-hukay mga ka-agri, hindi magtalsikan yung lupa. Kapag ka medyo lumakalaki na, pag nakapag-abono na tayo mga ka-agri, pwede nang gamitan to ng sprinkler o yung mga regador. Yung mga malalaki mga ka-agri yung patak nya, kasi hindi na mahuhukay nun, medyo malalaki na yung dahon nya. Pinapakita ko lang sa inyo mga ka-agri para nasa inyo mga ka-agri kung gagayahin ninyo. Tatapusin ko na to mga ka-agri mamaya. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ito na mga ka-agri yung punla natin. Ito mga ka-agri yung kaneko. Ayan. Marami siyang buto pero meron din siyang bumabalda mga ka-agri katulad niya, no? Ayan. Pero marami pa namang tutubo rito mga ka-agri. Gaya niya, no? Tingnan nyo. Ayan, may mga tumutubo pa siyang ganyan. Ito. May mga lumalabas pa siya. Kaya marami pang tutubo dyan. So 2 days kasi mga ka-agri, aabonohan na natin to kasi meron na siyang ganito. Ayan, no? Meron na siyang ganyan. Pagka ganyan kasi pwede na siyang abonohan, pwede na siyang diligan ng foliar mga ka-agri, yung inaabono natin. Pag nag-abono mga ka-agri, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng abono yun. Pero dahil nga may ganyan na siya tapos may mga tumutubo pang ganyan, hindi pa pwedeng abonohan mga ka-agri, no? May mga ganito pa kasi. Pagka inabonohan natin to, maluluto na yan, hindi na yan lalabas. Siguro magbigay tayo ng 2 days. Magbigay tayo ng 2 days mga ka-agri para lumabas pa yung mga ganon, yung mga ganito niya. Ayan. Para lumabas pa. Pag nakalabas na yan mga ka-agri, kahit ganito lang siya kalaki, after 2 days, pwede na siyang abonohan. Hindi na yan maluluto mga ka-agri. Pero yung abono natin dito, sa unang abono mga ka-agri, hinaan lang muna natin para hindi mabigla yung maliliit pa. Saka yung hahabol yung maliliit pa, tapos yung malalaki, hindi siya mabibitin naman sa abono. Kasi eto mga ka-agri, ang edad nga pala nito ay 10 days na. Ayan. Ganito na itsura mga ka-agri ng 10 days na punla. Ayan. Etong kaneko natin mga ka-agri. So itong kaneko nga ay 55 na tray mga ka-agri. Ay 65 ako pala, sorry. 65 na tray. So 12 days na, ay 10 days na ngayon at ilang days na lang mga ka-agri. 15 days na lang magkukuha na tayo, magtatanim na tayo. 15 to 20 days magtatanim na tayo dyan. Malapit na tayo magtanim mga ka-agri. Kaya inaapura ko na rin yung tataniman ko. Kasi nga hindi pa narorutor mga ka-agri kasi sariwa pa yung mga dahon. Tapos siguro susunugin ko na lang mamaya mga ka-agri para mabilis na maigayak. Tapos uulitin na lang ulit ng rotor para mas mapino siya. Ayan. Kung papansin nyo mga ka-agri, ang ganda ng tsura. Ayan. Yung mga dalawang ganito mga ka-agri, yung mga dalawa, ayan o. Kukunin natin yan, ililipat natin yan pagka nakapag-abono na tayo. Kinabukasan, hindi mag-abono tayo ng hapon mga ka-agri, kinabukasan ng hapon, pwede na natin siyang ilipat. Huwag nating ililipat tas abonohan, mamatay din yun mga ka-agri. Ang gagawin natin, pag naabonohan natin siya is magbilang tayo ng isang araw, sa hapon tayo maglilipat mga ka-agri. Ito pwede natin kunin, tapos kung ito tumubo kasi mga ka-agri, hindi natin alam kung hahabol pa to. Pag hindi siya humabol, kukunin natin ito, ilalagay natin ganyan dito sa hindi lugar na hindi tumubo, para na sa ganun kumpleto pa rin siya. Ayun, may mga dala-dalawa. Alisin natin yan.
Kaya naman may dalawa mga ka-agri kasi nga maliit yung buto. Tsaka medyo manipis siya, kaya ang ginawa ko, dinalawa ko sila para siguradong may tutubo. Tumubo namang dalawa, ang gagawin na lang natin, ililipat na lang natin yan. Yung mga, kaya may mga dala-dalawa siya. Kasi itong buto ng kaneko mga ka-agri, maninipis siya. Hindi siya katulad ng buto ng sultan. Ito naman yung sultan natin mga ka-agri. Oh. Ito. Ayan. Maganda yung tubo ng sultan. Ito naman yung, kaya may ganito siya ito. Kaya ito naman, kaya may ganito siya mga ka-agri. Ayan. Hindi ko alam kung may tutubo dito kasi nga dinaga ito. Nung kinulob ko to mga ka-agri, pinasok to ng daga. Itong sultan na to. Ito. Kaya dalawang parte siya, dalawang tayo siya mga ka-agri. Yung isang tayo, maganda yung tubo niya, hindi siya dinaga. Dito sa gawin na to, dito binutas ng daga. Ayan, kinutkot niya nga yung iba. Tapos, medyo humaba yung leg niya, ano, kung mapapansin nyo. Mahaba yung leg niya kasi nga, nalililiman siya, kaya pinulak ko kahapon mga ka-agri. Ito. Kasi mga ka-agri, nalililiman siya. Pag nalililiman yung punla ninyo, hahaba talaga yung leg niya. Ano, kailangan talaga mga ka-agri, yung punla ninyo nasa direct sunlight. Ayan. Full sunlight siya. Kahit hindi siya masyadong full, basta dapat na arawan mga ka-agri. Pinutol ko, tapos tinambak ko na lang dyan yung mga nagpulakan. Ayan. Pinulak ko na. Yung isa hindi ko na pinulak mga ka-agri kasi naarawan naman na rito. Kaya ganyan siya. Pero hindi naman, wala namang masyadong kaso pa yan mga ka-agri. Hindi na yan nahaba. Kukuha na lang yan. Tatangkad dito sa may taas niya. Tatangkad. So itong puno niya, yan na lang yan. Pero maganda pa rin naman mga ka-agri itong pula nating sultan. Saka mas maganda kasi yung tubo ng sa pansin ko mga ka-agri. Magandang tumubo yung sultan kasi ang buto ng sultan mga ka-agri, no, meron pa siyang salakot. Ang lalaki. Malalaki yung buto ng sultan mga ka-agri. Hindi katulad dun sa kaneko na medyo maninipis, kaya meron talagang sumasablay sa kaneko. Maraming sumasablay. Hindi katulad sa sultan, madalang lang mga ka-agri yung sumasablay. No. Dito isa pa lang. Isa ito. Hindi natin alam kung tutubo ito mga ka-agri, pero sa tingin ko hindi na tutubo ito. Ayan. Pero madalang mga ka-agri yung sumasablay sa sultan. Hindi katulad dun sa may kaneko na may mga sumablay talaga siya, tapos may mga nauhuli talaga kasi nga may mga maliliit siyang buto. Pero kahit ganoon mga ka-agri, ang ganda pa rin naman ng tubo niya. Ano? Maganda pa rin siya. Nakuha niya naman mga ka-agri yung 85% na germination ng nitong kaneko. So baka hindi lang 85% to mga ka-agri, baka nasa 90% o 95% pa mga ka-agri yung tumubo dito sa kaneko na to. Ayan. Kaya ang ganda. Kung may katanungan kayo mga ka-agri, paki-comment na lang mga ka-agri yung katanungan nyo, kasi hindi ko talaga mababanggit dito lahat sa may vlog ko kasi hindi naman lahat mga ka-agri maalala ko. So, hindi ko masasabi lahat. So yun lang mga ka-agri. Pupunta na tayo ngayon doon sa gagayakan natin ng punla ng mga ka-agri, yung tataniman nito. Kailangan mga ka-agri may ayos yun. Tapos ang pinag-aalala ko rito mga ka-agri, dito pa sa Nueva Ecija dadaan yung bagyong Ramil. Saka hindi ko alam, baka maaring umangat-angat pa to. Baka iangat niya kasi baka malakas yung hangin mga ka-agri. Kaya ang ginawa ko, hindi ko muna pinutol yung mga kahoy dyan. Ayan. May kahoy dyan sa palibot niya. Para sa ganon, kahit pa paano may harang. Hindi siya nakarekta na tatama rito yung hangin mga ka-agri. Tapos baka baliktarin niya tong seedling tray natin. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat. I-vlog ko na lang sa susunod yung gagawin natin ulit dito kung paano tayo na-abono naman. Sa pagdidilig na ipakita ko naman na ngayon mga ka-agri. Ganun lang yung pagdidilig sa pag-aabono. Ipapakita ko sa inyo. Tapos makikita nyo na rin yung update after 2 days. So yun lang mga ka-agri, maraming salamat.